ang UNTV News Worldwide. Salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataong bigay niya sa atin sa araw na ito. Kamusta na kayo mga kasangbahay? Kamusta na Nina? Sana'y nasa mabuting kalagayan ng lahat. Time check muna tayo para sa mga kailangan ng bumangon sa Pilipinas. 4:33 a.m. na sa buong Pilipinas. Bangon-bangon na. Good morning, Kuya. Magandang araw mga kababayan sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Yes, good morning, Sunny. At syempre sa ating mga kasambahay, magandang umaga po mula rito sa Down Under. Ngayon ay araw ng Biyernes, January 12, 2024. Mabilis talaga ang takbo ng panahon, Nina. Mula dito sa West Covina, sa Los Angeles, California, USA, ako si Sunny Cos. At mula sa Victoria, Australia, ako naman, si Nina Bascon. Maghahatid sa inyo ng umatigabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. Israel inaakusahan ng South Africa ng paglabag sa Genocide Convention. 15 tao patay sa mga kaguluhan sa Papua New Guinea. Boeing 737 MAX 9 planes hindi papayagang makalipad hanggat hindi natitiyak ang safety. Extreme cold warning nakataas sa buong Alberta, Canada. China, hinikayat ng Estados Unidos na huwag mangialam sa Taiwan elections. Mga plano para sa pinakamalaking nuclear power expansion inihayag ng United Kingdom. Una sa ating mga umatigabong balita. Inaakusahan ng South Africa ang Israel sa paglabag sa United Nations Genocide Convention. Dagdag pa nito, hindi maaaring i-justify ng Israel ang aksyon nito dahil sa October 7 Hamas attack. Kaya naman isang apela na ang inihain sa International Court of Justice upang puwersahin ang Israel na agad na suspindihin ang military operations sa Gaza. Tinawag naman ng Israel ang kaso na masama at salungat sa katwiran. Labing-limang tao ang patay sa mga kaguluhan sa Papua New Guinea. Mahigit na sa 1,000 tropa ng militar ang deployed upang mapigilan ang paglala ng seguridad. Ito ang umatikabong balita ni Erica Luzon. Isang state of emergency na ang idineklara sa Kapitolyo ng Papua New Guinea matapos na masawi ang 15 tao dahil sa rioting. Sinunog ang mga tindahan at sasakyan at ninakawan naman ang mga supermarket. Ito ay matapos na mag-strike ang mga tauhan ng pulisya araw ng Miyerkules, January 10 dahil sa pay cut o pagbabawas sa sahod. Dahil sa kawalan ng presensya ng mga pulis, may mga nangransak sa mga shop at nanira ng mga ari-arian. Umigting pa ang tensyon dahil sa mataas na presyo ng mga bilihin at matataas na antas ng kawalan ng hanap buhay. Magtatagal ang deklarasyon ng state of emergency sa Port Moresby sa loob ng 14 na araw. Mahigit sa 1,000 tropa na ng militar ang naka-standby upang tumugon sa sitwasyon ng seguridad ayon kay Prime Minister James Marape. Bagaman bahagya ng humupa ang mga kaguluhan Miyerkules ng gabi, January 10, aminado ang Prime Minister na nananatili pa ring tensyonado ang sitwasyon. Erica Luzon, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi papayagang makalipad ang Boeing 737 MAX 9 planes hanggat hindi nakakatiyak o natitiyak ang safety nito. Una namang inamin ng Boeing CEO ang pagkakamali ng kumpanya matapos na matanggal ang isang bahagi ng fuselage ng isang 737 MAX 9 plane ng Alaska Airlines ilang minuto matapos mag-take off. Ito ang umatigabong balita ni Christy Rosacia.
Hindi magmamadali sa pagbibigay ng clearance ang airline regulators sa Boeing 737 MAX 9 planes kasunod ng isang mid-air blowout ayon sa US government. Batay kay Transportation Secretary Pete Buttigieg, kailangang matiyak na 100% safe ang aircraft na suspindido ang operasyon matapos ang isang insidente sa Alaska Airlines. Hindi pa malinaw sa ngayon kung kailan ito pahihintulutang muling makalipad. Inilarawan naman ng Boeing boss na si Dave Calhoun ang insidente bilang isang quality escape. Ibig sabihin, resulta ang insidente ng failure sa quality control ng eroplano. 8 linggo pa lang na nasa serbisyo ang jet bago nangyari ang mid-air blowout. Una nang inamin nito ang pagkakamali ng kumpanya sa nangyaring pagkatanggal ng isang bahagi ng fuselage sa isang 737 MAX 9 plane na operated ng Alaska Airlines ilang minuto matapos mag-take off. Wala namang nasugatan na maalis ang panel o door plug at napilitan ang eroplano na mag-emergency landing. Grounded ng US Federal Aviation Investigation ang 171 Boeing jets na may kaparehong door plug. Christy Rosacilla, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakataas ang extreme cold warning sa buong probinsya ng Alberta, Canada. Aabot sa negative 40 degrees Celsius ang temperatura sa Sabado ng umaga, January 13. Mula sa Toronto, Canada, may umaatikabong balita si Jenny Rico live. Hello Jenny, anong weather system ba ang nakakaapekto sa Alberta, Canada? Hello Nina, nagbabala ang Environment Canada sa lahat ng Albertans bunsod ng isang matinding cold snap na makaapekto sa probinsya sa mga susunod na araw. Simula Miyerkules ng gabi, January 10, nagsimulang bumaba ang temperatura sa Alberta at mas lumamig pa dahil sa wind chills. Gayunman, inaasahan ang pinakamalamig na temperatura sa Sabado ng umaga, January 13. Babala ng National Weather Agency, iaabot ng negative 40 degrees Celsius ang morning temperatures sa maraming bahagi ng Alberta sa weekend. Malapit naman sa negative 50 degrees Celsius ang wind chills. Pinaalalahanan ang mga tao na mag-cover kung lalabas dahil maaari mag-develop ang frostbite sa loob ng ilang minuto pag na-expose ang balat sa matinding lamig. Mataas din ang peligro ng extreme cold sa mga bata, matatanda, may mga matinding karamdaman, nagtatrabaho o nag-exercise sa labas at sa mga taong walang tirahan. Pinayuhan din ilagay sa indoors ang pets. Balik sa iyo, Nina. Oh, Jenny, grabe no? Minus 40 degrees, grabe yan. Pero Jenny, dyan ba sa Toronto, kumusta naman na ang temperatura? Nina, dito naman sa amin sa Toronto, which is like 2-hour difference pa from Alberta. Positive 2 naman ang temperature namin dito ngayon, but it feels like 0 degrees Celsius. Nina, dito sa pagstay ko sa Toronto, parang hindi ko pa yata naranasan yung negative 40 degrees Celsius. Parang yung pinakamalamig na naranasan ko na dito is like minus 25 degrees Celsius, Nina. Po, Jenny, paano naman yung suporta no ng gobyerno sa mga taga-Alberta? Kasi syempre minus 40 degrees, so yung iba ba may apektado yung kanilang pagpasok sa trabaho, or paano ba yung usual na ginagawa doon? Nina, ang usual na tulong na binibigay ng gobyerno, lalo na sa mga homeless na wala talagang mga permanenteng tirahan, meron silang mga tinatawag na shelter. Ngayon, kapag hindi naman safe yung mga daan papunta sa mga trabaho kasi nagkakaroon din ng road closures, kung icy yung daan, nakakansela din naman yung mga schools at pati yung mga trabaho. Nina. Ako, ingat-ingat yung mga kababayan natin dyan. At syempre yung mga kapwa-tao natin dyan sa Alberta. At kayo rin, kahit na hindi minus 40 degrees ang inyong temperatura, ay malamig pa rin ang 2 degrees. Sige, salamat Jenny Rico mula sa Toronto, Canada. Ayan, talagang dapat makinig, Nina, ang ating mga kababayan dyan, mga kasangbayan natin dyan sa alert ng gobyerno sa Alberta. Dahil dito man sa US, Nina, kasalukuyan nakakaranas din kami ng mga lamig sa iba't ibang bahagi ng Amerika. At ito nga, 5 tao na ang nasawi sa pananalasan ng winter storm naman, Nina, dito sa northeast ng Estados Unidos.
Mahigit 150,000 bahay naman ang nawalan ng supply ng kuryente. Ito ang umatikabong balita ni Abby Valdez. Nag-iwan ng 5 taong patay ang pananalasa ng winter storm sa eastern USA. Nakataas pa rin ang babala ng pagbaha sa mga bahagi ng New York at New Jersey hanggang Huwebes, January 11. Mahigit sa 150,000 households ang walang supply ng kuryente hanggang Miyerkules ng gabi. Pinakaapektado ang New York State at Pennsylvania. Nagbabala naman ang mga opisyal sa posibilidad ng pag-apaw ng mga ilog sa ilang bahagi ng hilagang silangan ng Estados Unidos sa susunod na 2 araw. Bunsod ng malakas sa buhos ng ulan, ilang kalsada ang isinara. Pinayuhan ng mga opisyal ang mga residente na ilayo ang kanilang mga sasakyan sa mga ilog sa New Jersey dahil sa posibilidad ng pag-apaw ng mga ito. Sa Connecticut, nagbaba ng mandatory evacuation ng mga opisyal sa mga residente na malapit sa Yantic River dahil sa flood risk. Samantala, umabot naman sa 700 flights ang nakansela at 4,000 naman ang naantala sa New York City. Batay sa National Weather Service, magpapatuloy ang masamang kalagayan ng panahon ngayong linggo dahil sa paparating na bagyo sa Great Lakes region. Patuloy ding pinag-iingat ang mga residente. Abby Valdez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bilang pagtukoy sa China, tinutulan ng Estados Unidos ang anumang outside interference o influence sa paparating na presidential at parliamentary elections ayon sa isang senior Biden administration official. Mangyayari ang January 13 Taiwan elections matapos na muling i-establish ang military-to-military ties ng Estados Unidos at China. Dagdag pa ng opisyal, walang kinikilingang kandidato ang Washington. Ang Amerika ang pinakamahalagang international backer ng Taiwan at arms supplier kahit na wala itong formal na diplomatic ties sa island territory. Samantala, naisisulong ng gobyerno ng United Kingdom ang pagpapalawak ng nuclear power sa bansa sa loob ng 70 taon. Ito ay upang matugunan ang patuloy na tumataas na demand ng kuryente sa bansa. Ito ang umatikabong balita ni Axis Salem. Inanunsyo ng gobyerno ng United Kingdom ang mga plano para sa ituturing itong pinakamalaking nuclear power expansion sa bansa sa loob ng 70 taon. Ito ay upang isulong umano ang energy independence ng UK, mapababa ang singil sa kuryente at matugunan ang net zero carbon emission targets ng bansa. Kabilang sa nakapaloob sa Civil Nuclear Roadmap ang pagtatayo ng isang pangunahing power station at smart regulations. Gayon din ang pamumuhunan ng halagang $382 million o 21.4 billion pesos upang makagawa ng bagong HALEU na isang advanced uranium fuel na kinakailangan ng high-tech reactors na sa kasalukuyan ay ginagawa lamang sa Russia. Ang pinagsama-samang hakbang ay maaaring magpalawak sa nuclear power ng UK ng 4 na beses sa 2050 ng hanggang 24 gigawatts. Sapat ito upang matugunan ang quarter ng electricity demand ng bansa. Ayon kay UK Prime Minister Rishi Sunak, perfect antidote aniya ang nuclear power para sa mga hamon ng enerhiya na kinahaharap ng Britain. Ang nuclear power expansion rin ang tamang pangmatagalang desisyon at ang susunod na hakbang para sa ipinangakong nuclear power, dagdag pa ng Prime Minister. Sa kasalukuyan, mayroong 9 na gumaganang nuclear reactors ang UK sa 5 sites, subalit marami sa mga ito ang malapit na sa hangganan ng kanilang pag-ooperate. Kaya naman binabalak ng UK na makapagtayo ng hanggang 8 bagong reactors sa taong 2050. Axis Salem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maaaring magpababa sa risk ng pagkahawa sa COVID-19 ang pagkakaroon ng plant-based diet ayon sa bagong pag-aaral. Ito ay matapos lumabas sa isang ginawang observational study sa Universidad de Sao Paulo mula March 18 hanggang July 22, 2023 na mas mababa ang tsansa na mahawa ng COVID-19 ang vegetarians, vegans at flexitarians. Ito ang umatikabong balita ni Raquel Evangelista.
para sa mga taong nais makaiwas sa pagkahawa sa COVID-19, ang pagkain ng gulay, legumes, nuts at ang pag-iwas sa karne at dairy products ang maaaring kasagutan dito. Ayon sa isang pag-aaral na isinagawa sa Universidade de Sao Paulo sa Brazil, nasa 39% lamang ang tsansa na mahawa ng COVID-19 ang vegetarians, vegans at maging flexitarians na kumakain ng plant-based diet at kumukonsumo ng karne ng hindi hihigit sa 3 beses sa isang linggo kumpara sa omnivores o kumakain ng plant-based na pagkain at karne. Sa 702 Brazilians na nakibahagi sa observational study mula March 18 hanggang July 22, 2023, 424 ang omnivorous, habang 278 naman ang individual na may plant-based diet. Matapos i-adjust ang ilang mga importanteng variables, gaya ng body mass index, physical activity at pre-existing medical conditions, natukoy na nasa 39% lamang ang tsansa na mahawa ng COVID-19 infection ang plant-based eaters at vegetarians kumpara sa omnivorous group. Umabot sa 52% ang naiulat na insidente ng pagkakaroon ng COVID-19 sa grupo ng meat eaters at posible ring naging moderate to severe ang infection ng mga ito kumpara sa nasa 40% lamang sa grupo ng plant-based eaters ang nagkaroon ng COVID-19. Ayon sa BMJ Nutrition Prevention and Health, matapos ang pag-aaral na ito, lumabas ng mga individual na mayroong plant-based diets, partikular ang vegetarians, ay mayroong lower incidence ng pagkakaroon ng COVID-19 infection at may tuturing na mabisang pangsanggalang sa COVID-19 ang pagkakaroon ng vegetarian diet. Raquel Evangelista, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yan, dapat talaga tayo ay maganda talaga binabagi ni Kuya Daniel sa atin, Nina, no? Yung pagkain ng gulay, malaki na gawa sa katawan. Pero ito Nina, para sa mga kababayan nating OFW, public service naman tayo, magsasagawa ng libreng konsultasyong legal ang Philippine Consulate General sa Barcelona, Spain. Samantala, isasagawa naman ang 10th Filipino Community General Assembly sa New York, USA sa February 24. Masayang event ito, Nina, dahil naka-attend ako dati niyan sa New York. Ito ang umatigabong balita para sa atin ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Magsasagawa ng free legal consultation ng Philippine Consulate General sa Barcelona, Spain. Gaganapin ito sa uling Sabado ng buwan ng Enero, Pebrero at Marso at pag-uusapan dito ang mga karaniwang legal issues na kinakaharap ng mga kababayan sa bansa. Para sa kumpletong impormasyon, bumisita sa official Facebook page ng konsulado sa facebook.com/ph in Barcelona. Magkakaroon naman ng serbisyong linggo ang konsulado ng Philippine Consulate General sa Milan, Italy sa January 28 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga interesadong pumunta, mag-secure lamang ng appointment sa link tr.ee/serbisyong linggo or scan ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Milan sa facebook.com/phl in Milan. Hindi naman kinakailangan ng appointment ang mga senior citizen, may mga kapansanan, buntis at mga bata hanggang 7 taong gulang. Iniimbitahan naman ng mga Filipino international students sa Canada na dumalo sa 2024 convention. Nakadakda ito sa February 3, alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa Creekside Community Center sa Vancouver, Canada. Ilan sa mga tatalakayin dito ang tungkol sa investments, credit at taxation sa Canada, property ownership at tenancy rights at iba pa. Limitado lamang ang maaaring dumalo kung kaya't mag-register na sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Vancouver sa facebook.com/ph in Vancouver. Inanyayaan naman ang mga kababayan sa New York City, USA na makiisa sa 10th Filipino Community General Assembly. Nakaschedule ito sa February 24 alas 9 ng umaga sa Kalayaan Hall sa Philippine Center sa New York. Ilan sa mga pag-uusapan ng mga proyekto at upcoming projects ng Philippine Consulate General sa New York, pagsuporta sa small businesses, community at organizations at maging free legal assistance.
At yan muna ang latest mga kabayan. Ako pong muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sunny, ito ang hindi natin makakalimutan, ang pinakaabangan nating lahat. Pwede bang bumati? Siyempre naman, pwedeng-pwede. Narito ang pagbati ng ating kababayan. Mula dito po sa Port McMurray, Canada, ako nga po pala si Christian Valenzuela. Binabati ko nga po pala ang aking asawa, si Josephine Valenzuela, ang aking mga anak, si Kyle, si Sheena May, si Susette, and si Ryan Kyle, ang aking magulang at mga kapatid. Hello po kayo din sa Bicol. Okay lang po ako dito. Pag-ibig! Yes, ako naman binabati ko, Sunny, syempre sina Kuya Daniel Rason at Ate Arlene at ang buong sambahayan. At syempre, Sunny, yung ating mga masugid na taga-subaybay ng UNTV News and Rescue. Magandang araw po sa inyong lahat. Sunny? Ayun, syempre may kibati na rin ako kay Kuya, Ate Arlene at sa Sangbayan. At loobin ng Diyos, makita po namin kayong muli dito sa North America. Hanina, namimiss na rin namin sila Kuya dito sa North America. Loobin naman ng Diyos, makarating din sila dito sa US at sa Canada. Pero Nina, babati na rin ako. Babating, shout out ko lang, greetings. Kahapon, anong sang Tuesday kasi na kalimutan ko yung ibang mga kamag-anak ko. I-greet ko na ulit sila. Yan, yung mga tsahin ko, Nina. Yeah, si Tita Marisa, si Tita Minerva, Tita Rita, at si Tita Heidi. Yun, kompleto na. At si Tito Nestor. Yan, sa mother side ko naman, si Tita Wendy, si Tito Oji, at si Tito Ong. Yan, yung mga uncle ko din at tiyuhin ko dito naman sa Amerika. Kamusta na kayong lahat? Namimiss ko na kayong lahat at pati yung mga pinsan ko. Siyempre, ang aking lolo, lola, dyan sa Davao. Kamusta na kayo? At yung nanay ko naman dyan sa Marikina. Siyempre, at yung mga kapatid ko. At ganoon din, hindi natin makakalimutan. Nina, siyempre, shout out ang mga taga-subaybay natin. Lagi sa UNTV Channel 37, yung mga nanonood sa atin lagi sa Channel 37 at nakikinig sa atin sa Radyo La Verdad 1350 sa buong Pilipinas at yung nakatutok lagi sa atin, Nina, sa ating mga social media, sa YouTube at sa Facebook. Laging nanonood si Vivian Moneda. Kamusta na, Maring Vivian? Parang close na kami ni Vivian ni Nina eh. At saka si Daniel Valdez, si Reneo Chamiso. Ayan. Ramdam ko sila lagi sa chat kasi. Ayan, lagi nang nanonood din sa atin. Dito naman sa LA, nandito lagi sila Erwin Azul at ang kanyang butihing may bahay na si Aurora, ang mag-asawang Camarce, mag-asawang Arbis. Yan, mga taga-LA yan, Nina. At ganoon din ang mag-asawang Concepcion, Kalingasan, Romero, ayan, at Toralba. Ayan, kamusta na kayong lahat? At sana magkita-kita rin tayo ngayong weekend, God willing. Yan ang ating mga pagbati, Nina. Yan, tawagin na natin, Nina, ang kasama natin sa Pilipinas, si June. Kamusta ba, June? Oy, kumusta na kayo dyan? Aba, teka lang, mainit ba sa'yo dyan, Sunny? Mukhang mainit lang, June, dito sa LA ngayon. Pero ang aming temperature ngayon ay nasa 15 degrees Celsius. Medyo mahangin. At mamayang hapon, bababa ito single digits, June. Eh, si Ate Nina. Ate Nina, kamusta ang weather dyan? Weather pa rin, Kuya June. Nasa 15 degrees kami dito. Nasa 15 degrees. Hindi masyadong malamig, pero ayun, medyo tolerable naman. Unlike dun sa mga kaibigan natin sa Canada, grabe, minus 40 degrees ang inaasahan nilang doon na temperatura. Iniisip ko pa lang, imagine ko pa lang, kinikilig na ako sa lamig. Parang ayoko na talaga magpunta doon. Oo, Nina, sa edad natin ito, siguro hindi na tayo bagay doon. Oh, grabe naman. Magka-bracket pala tayo, Kuya June. May grabe naman. Pwede namang medyo-medyo lang, di ba? At saka mukhang dumadami na yata yung fans ni Sunny ko sa mukhang dumadami yung kanya mga solid fans, ha? Solid viewers. Pag sinabi kasing solid, kasi pag sinabi kasing solid, Nina at Sunny, hindi mo basta mababakbak yan.
lalong tumitibay yan habang tumatagal ang panahon at hindi talaga lumiliban ang panonood yan sa ating mga newscast. Di ba, Sunny? Tama ka dyan at lagi sila nakatutok sa atin sa buong maghapon at magdamag June. O sige, baka kayo may gagawin pa. hindi ko na kayo istorbehin masyado eh. Baka kayo nilalamig na rin dyan. Nag-aabang sana kami, Kuya Jun. Ano ba yung mga patikim natin dyan sa Hataw Balita? Marami. Yes. Alam mo naman ang, kumbaga, ingay politika rito. Paingay na ng paingay. Habang papalapit na ang midterm elections, tandaan natin, unti-unti pa. Pag lalabas na yung mga ano dyan, yung mga di ka nais-nais, minsan naman, alam mo na kung sino magkakampi. Ganun yan. Ganun dito ang ano ngayon. Parang, siyempre may mga ugong-ugong. At mamaya nga, inihayag na ng Malacanang ang papalit kay Finance Secretary Benjamin Diokno, si Deputy Speaker Ralph Recto, yung dating senador natin dito sa Pilipinas. So magkakaroon ng pagbabago sa Finance Department. So yan lang muna mga kasama dyan sa kabilang ibayo ng daigdig. Okay, nako, abangan namin ang mga inyong humahataw na balita. Salamat, June Soriao, at sa ating mga correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kasangbahay, kung mayroon po kayong hindi napanood na balita o nais niyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. Yes, i-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share! At narito ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Romans chapter 14 verse 17. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Amen! Napakabilis talaga, Sunny, ng oras dahil yan po ang mga umaatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayong umaga ng Biyernes, January 12, 2024. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula rito sa Victoria, Australia, ako si Nina Bascon. At mula naman dito sa West Covina sa Los Angeles, California, USA, ako si Sunny Cos. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Muling salamat po sa Diyos.